Magandang umaga sa inyo lahat. Pwede tayo maupo. Magandang umaga sa bawat isa at sa may mga kasama tayo. May galing pa tayong Imus. Ang andito nating from Tansa at ang ating maagang maaga kanina from Lipa, Quezon City. At mayroon tayong galing Imus. Pupunta raw siya ngayon eh. Kaya lang sabi ko talagang medyo malayo-layo yun. So magandang umaga sa inyo lahat. This is the last Sunday of the month. Nakakatuwa. Of course, welcome back Marisa from Samar. O kita mo yan, no? O, nakauwi na, nakabakasyon sandali habang hindi pa masyado malakas ang alon na pauwi, Marisa. So kami hindi na kami umuwi kasi wala nang alon eh. Gusto namin malakas alon. Yeah. So magandang umaga sa inyo lahat sa mga taga-Masbate. Magandang umaga sa inyo at kung saan man nakarating ang ating FB page at kung sino saan ito nakarating. Magandang umaga sa inyo. Today is May 31, 2026, the last Sunday of May, the 5th Sunday. At tatapusin na natin itong clarification. Alam ko marami sa inyo ang nagulat sa laman ng clarification. Maging ako rin, akala ko, sabi ko nga, ang simple-simple ng message na ito, maluwag ang aking pag-aaral. Hindi pala ganun ang revelations ni God. Kaya kung ano man napulot nyo at may questions kayo, tanong nyo na lang kami or kaya tanongin nyo si God. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and of course, God will answer you. All these things will be added unto you. At ngayon, tama ba ito? Nakauna ba ito? Ngayon, itong 5th Sunday of the month, medyo kaiba na naman siya at ako na naman ang sabi ko, God, alam ko na may possible na mabasa tayo nito, pero observe nyo yung mga verses ha. Wag kayong paniwala ng paniwala sa mga sinasabi na nagsasalita tungkol sa Bible. Tingnan nyo ang Bible kasi ikaw ang makikinabang niyan or ikaw ang magsasuffer niyan. Pero bago natin pag-usapan ang 5th series of the month, nitong clarification, iba na ang ating pag-uusapan next Sunday. Kingdom of God, Shaping Schools. Dahil 4 lang ang Sunday ng June, may nakita ako na 4 na schools na pwede tayong matuto. So sa school, maraming learning and unlearning. O kaya, kailan nagsimula yung mga school dyan sa, since Genesis? 0-0. Doon pa nagsimula yan. Yan ang kagustuhan ni God. So may mga dinaalaan kayong trainings, pag-uusapan natin ang testings and trials, paano natin inaharap ito ang ating kaisipan, ang ating emosyon. At may mga time na hindi mo gusto. Pero itong pag-uusapan natin sa Kingdom of God, Shaping Schools, may kaunting pusiga dito para tayo mag-move on. Yan, medyo bago yan. Sa series number 1 natin dyan, dahil eskwelahan nga yan, ang title ay Prison College. Okay? So next week, Prison College. Gusto nyo matuto, lahat tayo dumadaan doon. Saan yan sa Bible? Magkita na lang tayo next week at sa mga nasa online natin. Shaping School. Okay, schools, marami yan, kaya iba-iba. Ang pang-apat doon, kung hindi ko naalala ko, Bankruptcy University. Sa mga nasa business na bankrupt, pag-usapan natin. 4th series, that is June 7, parang June 27 yun, ang 4th Sunday ng buwan. So last na purpose na makikita nyo for the word feed ng May, ang sabi dyan ay to understand that Jesus Christ is giving us a clue. May clue si Jesus. At tanda natin, pag may clue na makikita kayo sa Bible, merong wisdom behind. Ang Kingdom of God, punong-puno ng wisdom. Kaya pag wala kang makuhang wisdom, mahirap i-apply ang Bible. Ganun lang kasimple yan. Get the wisdom, kasi si God may mga revelations, may mga ni-reveal sa iyo, sa akin, sa atin lahat, at dun ka magsisimula. Kapag sinimulan mo dahil lang, feel ko ito ang vibe ko. Hindi dito vibe. Ano ang word ni God sa iyo? Kasi yan ang pananagutan niya sa iyo. So, a clear picture to follow, the kingdom of heaven is like a country and only its citizens can experience and enjoy the benefits and privileges it offers. Sa mga American citizen, nakikita natin, may mga dumating tayong mga kamag-anak, kaibigan, galing sa US, iba talagang kanilang kultura, iba talaga sila umasta, dahil iba nga sila, dahil iba na sila. So, kung ano yung kanilang country, ang iba sa atin ay iinggit, ang iba sa atin nagde-desire din maging part ng citizenship ng Amerika dahil sa ganda ng buhay na meron sila. Pero gusto ko kayo encourage sa may mas magandang citizenship na hindi lamang andito rin sa surroundings natin at yan ay ang Kingdom of Heaven. So, get the wisdom at kapag may wisdom kayo, may mga cellphone naman kayo, please note it, write it down kasi makakalimutan mo na yan. Habakkuk chapter 2 verse 2, write down the revelation. Okay, don't just think it,
ink it. Use your ink. Sulat mo yan dahil makakalimutan mo na. Now, ikaklaro natin once again that itong direction ng May is to clarify our biblical beliefs by studying the scriptures using diagrams. Next week, wala na tayong diagrams. Dito lang ito ginawa. Nakaparallel ito to the teachings of Jesus Christ and pattern. Pag sinabing parallel and pattern, para itong riles ng train na kailangan huwag kang lumayo doon sa riles or else hindi ka magiging effective sa buhay, sa iyong direksyon. Diba? Ang LRT, tanggalin mo yan sa riles niya, hindi makakarating yan sa papupuntahan. Ganon din tayo. Kapag inilayo mo ang buhay sa purpose ni Lord, ikaw din ang masasaktan. Okay? So kaya kung gusto niyo i-correct at i-check kung correct ang ating ginagawa, nakapattern ba ito sa unang nag-model ng Christianity? Si Jesus Christ. At siya rin ang ating King. Kaya meron tayong parallel and pattern. Maging kayo, machi-check, bakit palayo ito? Kasi kapag ang sinusundan natin si pastor or ang mga nagtuturo ng Bible, kung anong paling niyan, ang gusto niyan, yan ang mangyayari, siya ang totoo. Samantalang ito, kapag nakapattern tayo kay Jesus, pati ako pwede nyo i-correct, pwede nyo ako ma-rebuke. Kasi napapalayo ako. Di ba? Maaring hindi tayo marunong drive ng LRT or MRT, pero kapag nakita mo wala na yan sa riles, alam mo sasabihin, Brad, wala ka na sa riles. Iba na yung tinatakbo mo. Wala rin yan. Hindi, gusto ko itong LRT na to. Gusto ko i-try sa ilalim ng dagat. Naku po. Ang daming pasahero. Kaya marami napapahamak dahil sa sobrang paghanga natin sa tao, aralin mo rin ang Bible. That's the reason why, nakapattern tayo kay Jesus, ang ating vision is to honor the King and advance His kingdom. Marami nagsasabi na, hindi naman si Jesus Christ, Diyos. Sa isang bansa, ang King ay isa lang. At ang King sa Kingdom of Heaven ay pinakilala na King of Kings, Jesus Christ. Kaya kung ano man ang ganun lang kasimple. He is the King of Kings. He is our King, Jesus Christ. At ang goal ng church ng 211, the Church of the Kingdom, is to advance the kingdom. Saan natin makita niyan? Matthew 11:12. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing and forceful men lay hold of it. May mga humahad lang dyan. Okay. Let's go. Gray na lahat yung 1, 2, 3, 4. And today is the Will Manifesto. Court order, napag-usapan natin yan, na ang mga under grace ay makasalanan. Kahit anong kabaitan mo, hindi ka talaga mag-benefit ng mga privileges at benefits ng kingdom. The kingdom salvation plan is only by grace, not by work. Ngayon, kung may mga issue dyan, balikan nyo na lamang na andyan yan sa ating FB page or sa YouTube channel. Non-negotiable decree, unless a man be born again, you cannot see. Unless a man be born again, nothing follows. Kaya, itong pag-uusapan natin, ang desire ko dito, na makita nyo yung gustong makita ni God, makita natin ang gusto ipakita ni God sa Will Manifesto. Then the great assignment last week, we are called to make disciples and not world evangelization. Hindi puro tanim lang ng tanim ang tinuro sa atin, kundi i-disciple natin. Alagaan mo kasi ang gusto ni God maging fruitful tayo. By their fruits, you shall know them. Kaya kung ikaw ay believer na wala lang, dapat namumunga tayo. Most of all, yung fruit of the Holy Spirit. And of course, yung kung saan anong tinawag sa iyong ministry, dapat nagpo-produce tayo doon. That's why I'm discipling people. Hinahanap ko yung mga magpapastor din na matrain, ma-disciple dahil yan ang aking calling. Then today, Will Manifesto. Ano ba ibig sabihin ng manifesto? Pag pinag-usapan natin ang will kadalasan nasa isip lang natin yan. Hindi mo pwedeng maklaim yan kapag kayo ay tatay at meron kayo pamamana sa inyong anak. Hindi makiklaim ng anak ninyo yan kung hindi nyo gagawing document. Okay? So, let's go with Will Manifesto. Saan natin nakuha yan? Pag pinag-usapan natin itong Will Manifesto, we will talk about the kingdom of heaven to come, live and not live. Ano naman ito? Ang will manifesto ni God na itong kingdom of heaven bumaba dito sa lupa at ipapamuhay natin dito sa lupa at hindi umalis. Hala? Ang problema, itong i-clarify natin, ang promise sa atin, kapag namatay ka, pupunta ka sa langit. At marami sa atin na naniwala din ako, pero walang ganong promise sa Bible. Hala?
May isang church na nagtuturo nito, pero marami silang mga tinuturo na malayo sa teaching ni Jesus, kaya hindi ako naniniwala sa kanila. Balikan ko ulit, tingnan yung mga verses na to na pag-uusapan natin. Ang goal nitong series number 5 is to emphasize the presence of God here on earth and the participation of every citizen, every Christian here in this spiritual life. Dito sa earth. Wala. Kaya mabigat itong clarification pagdating dito kasi ako maging ayaw kong ipangako ang hindi pinangako ni God na later on hahanapan nyo si God. Sabi ni Pastor Dennis, that's why ni-review ko ang Bible, in-study ko uli, hindi pinangako sa mga nasa online natin, hindi pinangako ni God ang heaven. Kaya ang ating witnessing pa naman, kung sakaling bawian ka ng buhay, pupunta ka ba sa langit? Hindi. Gusto ko, saan ka punta sa impyerno, langit? Yan lagi ang focus natin. Ano ba ang purpose ni God? The restoration of His kingdom. Tapos ang nauwi tayo sa puro lang salvation, ako. Kaya doon na lang umiikot ang Christianity. Tingnan natin ito, dahil itong clarification natin, iharap ko sa inyo ang verse sa Bible at pag-uusapan natin mula ngayon hanggang sa Revelation chapter 22 para makita natin yung mga events. Oo, aakyat tayo para sa mga sumisilip-silip lang online, sasabihin ko sa inyo, aakyat tayo ng langit pero 7 years lang. Yan ang nakasulat sa Bible. Not beyond. 7 years lang at makita nyo mamaya yan. Ang sabi ng iba, forever tayo sa langit. Saan mo nakita sa Bible yan? Tingnan mo sa Bible kasi Bible nagsasabi, hindi ako. Kaya nga ang hirap, ulitin ko sa inyo, sabi sa James 3:1, nung mabasa ko ito nang mayroong conviction sa puso ko, not every one of you, James 3:1 once again, not many of you should presume to be teachers, my brothers, because we who teach will be judged more strictly. So matindi yun na. Hindi lang sa nagkakasala tayo, kundi kami na nagtuturo, mas malaki ang judgment ni God. So kailangan ko aralin. So i-judge mo man ako, God, para ito inaral ko, hindi yung tinuro lang sa akin, ito tuturo ko sa iyo. 2 plus 2 equals 5, tama? O inuuo ka naman. 5 yan. Later on na-check mo, paano naging 5 yun? Naniniwala ka lang kasi, balikan mo kung anong sinasabi ng tamang program. Okay? Tuloy na natin ito. Once again, the kingdom to come here on earth, not to live, hindi para umalis, kundi ayan. When I talk about manifesto, lumaki ako at mula high school hanggang college, yung word na manifesto ay usual na term sa mga biyahero sa barko. Ibig sabihin yan, a public declaration of the aims, motives, and intention of an individual or group. Ang manifesto, ibig sabihin, katulad ng sumasakay sa barko, susulat mo ang pangalan mo, ito, gali sa si Joel, nasa barko to seaman yan. So may mga manifesto dyan, kung sino lang ang nakasulat dyan, yan lang ang makakatanggap ng bayad or anything, cargo ng buong company, dahil yan lang ang nasa manifesto. Ganun lang kasimple yan. Silang lang kasulat. Ikaw ngayon, nagpalibre ka lang, hindi nakasulat sa manifesto, hindi nakadeclare, wala kang bayad. Ito, galing sa Bacolod din sa Pulupandan si Ronel. Alam mo yung, may barko rin ng Pulupandan, di ba? May pier kayo. So, yan ay isa rin. Ito taga Davao, si Edwin. Lahat tayo na nasa mga probinsya, alam ninyo ang manifesto. So pag-uusapan natin yan, na kung ito ang public declaration at intention, meron ding public will manifesto si Jesus, na kailangan, yun ang puntahan natin. Yun ang balikan natin kasi yun lang ang kaya niyang panagutan. Kahit mag-promise ako sa inyo ng ganito or ganyan, kung wala yan sa will manifesto ni God, niloloko ko lang kayo. Kaya be careful of your belief system. That's why I'm clarifying this to you and I will lay down to you the verses from the Bible. At ang pag-uusapan natin ito, pagkakasayin ko ito in around 25 minutes, mula dito at hinatatayuan ko sa present time ngayon up to Revelations 22, yung mga events of the Bible, para makita natin saan yung sinasabi nila aakyat tayo sa langit. So events sa Bible, tapos picturean nyo na lang mamaya yung mga diagrams yan para meron kayong ma-review. Okay? Hindi natin pinapakialaman ang mga teachings ang iba, kundi ang pag-uusapan natin ang teaching ng Bible. Kaya kung sa ulo natin may mga kailangan, ang education is learning and unlearning. Kaya iyan ang laman ng ating June na gagawin.
Itong will manifesto, makikita natin sa Matthew 6, 9, and 10. At yung Matthew 6, 9, and 10, ito ay tinuro ni Jesus na nagpaturo ang disciples, Lord, turuan mo naman kami mag-pray. So ang pray dito walang sana, Lord, sana. Ang pray dito ay authoritative prayer. This then is how you should pray. Should, hindi lang would, will. Dapat. Our Father in heaven, hallowed be your name. Pag pinag-usapan natin ang word na hallowed be your name, wala na yan. Ang masaintindihan ng mga bata ngayon, Halloween. Pag sinabing Halloween is, may your name be kept holy and treated with utmost reverence. Ang word na reverence kay God yan, hindi sa akin yan. Kaya ko hindi papatawag na reverend. Sa kay God yan, hindi ako. Ang nagtatawag lang, kaya kami nilagyan ng pangalan na reverend kapag ikaw ay merong license from PSA para magkasal. Pero hindi ko nilalagay ang pangalan ko na reverend. Lord, sa iyo yan. Tama na sa akin itong tinawag mo ako. Pag pinag-usapan natin ang hallowed be your name, Lord, na yung ginagawa ko, yung application ko ng Bible, I'm treating you as holy. I'm treating you as the utmost reverence by doing this. By applying and claiming the will manifesto, makikita mo, Lord, ikaw ang natataas sa buhay ko. I will not go beyond. Ayaw ko naman gumawa ng kulang kasi ang will niya, kailangan andun ka sa will manifesto. Will manifesto means the document. Remember, this is a government. Ang isang gobyerno tumatakbo sa papel. Documents. Kaya kahit merong, kapag ikaw ay nahuli ng LTO, nagmamaniho ka, wala kang papel, license or ORCR, yan, kita nyo, puro dito papel. Maging dito rin sa Bible, that's why merong will manifesto. Wala? Ganun pala yon. Okay. Verse 10, magkadugtong yan. Your kingdom come, yung kingdom mo, Lord, mag-come, hindi yung kingdom will go. Ganun lang kasimple. Hindi go, hindi to live, but to come. I'm inviting you, kaya ang prayer mo, Lord, sana pumunta na ako sa langit, mamatay na ako ngayon. Hindi ganun ang will niya. Ang will niya, Lord, your kingdom to come. At may address, saan pupunta? On earth. Hala? Your will be done. Ang kalooban mo, Panginoon, ang will manifesto mo, yung nakasulat. So, pag isinulat ang isang document, ang tatay ko, ang natatay ninyo, nanay ninyo, kung meron pa pamanang alaha sa inyo, hindi nyo makukuha yan kung kwento lang sabi ng lola ko, akin daw to. Pero pag namatay na sila, wala kang kasulatan, kahit umiyak ka sa korte, ang sasabihin, asan ang papel mo. That's why si Jesus Christ, ang Diyos natin, binigyan tayo ng kasulatan sa kanyang will na nasa isipan at yung will na yan ay sinulat into Old Testament and New Testament. Those are the documents. Ganun kasimple yan, nakadokumento yan na pwede mo i-claim at huwag kang mag-claim ng wala dyan. Lord, kiniklaim ko ang Pluto. Wala nakalagay sa Bible dun na sa iyo ang Pluto. Ang i-claim mo, yung sinabi sa Bible, on earth as it is in heaven. So, ibig sabihin, mangyari dito sa lupa kung ano ang nasa langit. On earth as it is in heaven. Okay, dandahanin natin. Maaring nagulat kayo sa ating topic ngayon at sa nasa online sa atin, pero sa halip na magalit kayo, balikan nyo ito. Huwag kayo magagalit kung may mali sa una nagturo or may mali sa sinasabi ko. Kasi lahat ng pinaniniwalaan natin, meron kang consent. Pumayag ka, di ba? Hindi ka dapat naniniwala ka dahil pumayag ka. Napaniwala ka ng upuan na yan, na pag upo mo, Joel, Mike, Botsi, hindi babagsak yan. Di ba napaniwala ka? So ganyan ang faith natin, naniwala ka without questioning na okay itong upuan na ito. The same with the verses from the Bible, at yan pag-uusapan natin. Ulitin ko, clarification. Either you will unlearn what's inside, relearn, or learn kung ano talaga ang sinasabi ng Bible. Hindi ganito. Kaya nga, mas magandang verses ang ilagay natin dyan para nakita natin. This prayer of petition is the very will of God, not the very will of Pastor Dennis. Putting it on our lips to declare and manifest externally here on earth. Na ang prayer na gusto ni God, Dennis, itong sabihin mo. Miko, itong sabihin mo na ang kingdom mo, Lord, dumating. At ang kalooban mo, Panginoon, mangyari dito kung anong nasa langit, mangyari dito sa earth. So yung sinasabi nating prayer, iyon na mismo yung nasa bibig ni God. Ito ang sabihin mo, kasi itong gagawin ko. Hindi, Lord, gusto ko kasi ngayon, ikaw yun. Kaya nga dito mo maiwasan, ang ganda ng merong kingdom government sa puso, kasi ang guidelines mo, ang release mo, kung anong gusto ni God na mangyayari.
Kaya marami sa atin nasasaktan. Sabi ko, Lord, yan gusto ko ibigay mo sa akin. Ayaw mo naman, di na ako magsisimba. Si God na ngayon may mali. Huwag mong ihihinging kay God at ipapagawa sa Kanya. Isipin nyo yung 1 billion na lang na Christian all over the world na may kanya-kanya tayong request. Ang gulo nito. Kaya walang point of meeting and unity ang mundo, ang mga tao, kapag kanya-kanya tayo ng, si Mike, may demand kay God, may demand ka rin. Sabi ni God, naisulat ko ng manifesto, New Testament and Old Testament. Sundan nyo na lang, iyan lahat ang gagawin ko. Nakasulat na dyan. Pag-usapan nyo impyerno, nakalagay na dyan. Sino mapupunta sa impyerno, nakalagay na dyan. Lake of Fire, andyan na. Paano kumilos ang Kingdom of Heaven? Paano itong constitution sa Bible? Itong will na nakasulat sa New and Old Testament, na andyan na. So kaya unti-unti natin. That's why I encourage you to be a disciple. Mas ini-emphasize natin yan, yung ating nasa kanan ninyo, to one discipleship process, para at least mas shape up tayo kung ano ang sabi ng Bible. At pwede kayo magtanong, bakit ganito, bakit ganyan, ba't hindi ito ituturo? So pag-usapan natin. Okay? Sana tayo. Ito ngayon ang ating diagram na nakayanan ko para i-present sa inyo yung Matthew chapter 6, verse 9 and 10. Nakalagay dyan, will be done, kingdom come, heaven on earth. Oh, nilay down ko lang sa inyo, tama ba? Tingnan nyo kung tama ang aking pagka-lay down. Tingnan natin ang verse sa baba. Your kingdom come, this is then how you should pray. If you want me to become holy, if you want to honor me, then do your kingdom. Do my will to be done here on earth. Ang will to be done is the desire of God. Yung kanyang plano. Your kingdom to come, your will be done on earth as it is in heaven. So nakita nyo, yan ang aking will. So, anong will niyan? Tingnan nyo may address. Ano ang mga subject na kailangan pag-usapan natin? Yung kingdom niya para dumating dito. At yung heaven mangyari sa earth. So may mga address ito ha. Ang heaven and earth is address. Ang theme is heaven issues and kingdom to come. So let's talk about this one. So kung yan ang gusto mo, Lord, and by doing this, ano sabi niya? My name is hallowed. My name is holy. My name is reverend. Ginalang mo ang aking pangalan by applying this. Hindi ako ha. Pinapakita ang iigsi nitong verse na ito, kaya i-memorize yung chapter 6, verse 10, na Lord's Prayer, bago ka matulog, nagda-drive kayo ako, kapag nagbabike ako, mas mahaba ang prayer time ko. Kasi mainip ka sa minsan sa haba ng biyahe, pumapadya ka, pero kung nagpe-pray ka, ang dami man ay pagpe-pray mga kamag-anak mo, may mga taong masama ang loob sa'yo, hindi ka naintindihan, na may mention mo sa kanila. Kaysa init ang ulo mo, di ba? Madalas at nakadikit ang aksidente sa mga taong init ang ulo kapag nagda-drive. Samantala nagpe-pray ka, kasama mo si God, wow, ang Lord, let your will be done. Ang isa sa ginagawa ko, kapag dumarating ko sa dulo ng aking pinupuntahan, kapag nagma-mountain bike ako, especially sa MOA, sa Seaside Boulevard, doon ako nagpe-pray. Hindi ibig sabihin nagbabike lang ako para lang pamporma. May ginagawa ko, Lord, I'm praying here in Pasay, God, that you will open up, that your kingdom will come dito sa lugar na ito. Kakala nyo sarili ko lang. I don't exist for myself. Kasi kung nag-i-exist ako para sa aking sarili, ang number 1 na hindi ko gagawin, ito magpastor. Kasi dito hindi mo gagawin gusto mo. Ang gagawin mo yung gusto ni God. Klaro. Kaya kung gusto mo gawin ang anong pinapagawa sa akin, gagawin ko. Marami tayong gusto, may plano tayo. May plano rin ako sarili ko. Pero sabi ni God, sino masusunod? My will be done, not your will, Dennis. Okay. In law, sa batas, yung last will and testament ay ang last will ay hindi dapat nasa isip lang. Walang makaklaim yan. Kaya yung mga lupain ng mga kamag-anak natin na hindi na isulat at napirmahan ng ating lolo't lola, hindi mahati-hati. Alam natin ang inheritance tax, ang mahal. A will is a legal document. So pag may legal document ka, meron kang legal rights. Remember, this is kingdom of God, this is the government. That outlines exactly how you want your property and assets distributed after you pass away. Kapag ikaw ay nagpasaway, ganyan lang, tinuloy-tuloy mo yan. Pag ikaw ay namatay, lahat ng iyong will ay mapupunta kung kanino mo gustong mapunta. Walang sobra, walang bawas. Pwedeng makulong ang makikialam dyan. When we talk about kapag may will, merong
legal documents at meron kang legal claim about that. At iyan ang binigay sa atin. At sa nakasulat yan, kaya sa inyo, ini-encourage ko, please read Old and New Testament. Sa iyo yan, hindi yan listahan ng relihiyon, kundi paano mo makiklaim ang isang blessing na hindi mo naman alam, meron ka pala. May 700 hectares ka pala sa Mindanao, hindi mo alam. Inaantay ka na, tuloy, hindi mo nababayaran ang milyar, pinamigay na ng gobyerno. Ayan. Let's go to kingdom come. Remember, will be done is just the desire, the will of the owner. Sino bang owner ng earth, ng heaven, ng universe? Si God. Let's go to kingdom come. The kingdom is a form of government. Hindi siya democracy, hindi siya communism, hindi siya socialism. Kaya maging kapag meron kang kingdom principle sa buhay mo, maging sa bahay namin, ang principle ng pagpapatakbo ko ng bahay ay kingdom principles. Kasama yung king, si Jesus Christ. Hindi ako nagpapatakbo ng church na ako ang masusunod. Dictatorship. Kaya meron akong basihan kapag medyo naging luhod, dapa, kanta. Dictatorship of form of government yun. May tama? So, ang form of government na gusto ni God gawin maging sa church, dito sa earth ng mga tao, ay kingdom. Hindi kasi ito nararamdaman ko eh. That's your personal preference. That's your personal kingdom. Hindi dapat personal kingdom. A personal government, kundi kingdom government. A form of government, the only solution that Jesus Christ offered to the problems on earth. Ito ang tanong ko sa inyo. Anong number one ang problema ngayon ng buong mundo? Ng Pilipinas, ng mga pamilya, government. Sa school, anong problema? Kasi si Sir, grabe dictatorship, horror yan, terror yan. Government. Bakit nagkakagulo sa bahay? Bakit hindi magkasundo mag-asawa? Gusto na maghiwalay? Kailangan na mapabura ng divorce. Anong problema? Gobyerno hindi magkasundo. Walang point of meeting. And that is the issue of government. Kaya, yung word na kingdom of God is the government of God. Ito yung sinasabi na gospel of the kingdom. Ito yung good news. Kaya nga, kung hinanap mo ito at itong ina-apply mo sa buhay mo, kasama mo si God, sabi sa Matthew 6:33, sa banda baba nitong verse na ito, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng wala kayo, lahat ng problema mo, lahat ng kulang, i-add ni God. Unahin mo lang ang kanyang kingdom. Okay? So, let's go. Itong kingdom of God is the only just, ibig sabihin fair. Dito sa atin, makita natin. Hindi ito yung ulitin ko, hindi ito yung political government na pinag-uusapan natin. Ito yung gusto ni God na government ng bawat isa sa atin. Napansin nyo ang buong Pilipinas, maging kapwa-partido ng mga nasa politics natin, hindi sila magkasundo. Maging tayo sa church, hindi mo nagkakaintindihan. Kasi different government. Sisimba ako dahil itong gusto ko. Kung ayaw ko na, ayaw ko na. Dito, just and fair government, ito ang gusto ni God, kaya ako nag-church. Nagbabasa ako kasi ito ang gusto ni God. Ito ang will ni God. So pag ganyan ang pinag-uusapan natin, merong point of unity. Pero pag a-attend ako kasi wala akong magawa sa bahay. Ito, anong reason mo, Joby, kayo umattend ka? Wala pa naman lakad. Ngayon, dito muna. Makita, iba-ibang reasoning. Samantalang ang church ay ito ang gusto ni God, iyan ang will, manifesto, I have to do it. Ganun kasimple yan. Pero pag may iba-iba tayong reasoning, ibig sabihin magkakaibang ating government. Only form of government na dala ni Jesus to solve the problem of the earth. Hindi lang ito Philippines. Kaya nga ang target natin is go and make disciples of all nations. Okay. Balikan natin. Saan nagsimula itong government na ito? Bakit hindi ito masyado tinuturo? Sa prophecy sa Old Testament, maging si Isaiah, sinabi niya itong government na darating. Ang naging problema sa Garden of Eden, kung bakit kailangan natin balikan ito, dahil nga ang problema, nasira yung paggugobyerno ni God sa Garden of Eden, nakuha ni Satan ang authority. Kaya siya nagmamanage. At ang nagmamanage ngayon ng earth ay ititawag natin na the kingdom of darkness government. Gobyerno ni Satan. Kaya makita mo kung saan-saan hindi mo gusto ang ginagawa against violation kay God. Puro nagrebelde sa Diyos. Dito pa lang sa prophecy sa Isaiah 9:6, sinabi na Isaiah, bago pa dumating si Jesus, for to us a child is born. Sino ba ipapanganak na child? Si Miko ba ito? Si Calex? Hindi eh. A son is given. Sino yan? Si Jesus Christ. At anong daladala nito? Ang daladala niya ay ang gusto niyang i-restore na nasira sa Garden of Eden. Hindi lang yung masave ako, masave tayo.
and the government shall be upon his shoulders. Ito ang dala-dala niya, government. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So kung ang may dala nito, Prince of Peace, itong government na ito merong peace. Lahat ng government all over the world, kadalasan chaos. Kapag may nakaupo sa posisyon, administration, merong opposition. Sira na agad. Ito merong peace. Paano, Pastor, masabing peace yan? Inulit yan sa verse 7. Of the increase of His government. So mag-increase ito. Ito na yung advancing the kingdom sa Matthew 11:12. And peace. Ayan. Kaya gusto kong maintindihan natin, marami ngayon ang gusto mangyari sa kung ano-anong government, ipinopropose, tsa-tsa, hindi ba, charter chains. Sasabihin ko sa inyo, isa lang ang nag-o-offer ng peace. At ang peace kadalasan dapat nasa puso, wala dun sa labas na government. The government and peace, the kingdom of God. Maraming masasaya ngayon na tao, yaman, pero walang peace. Kung gusto niyo magsaya, dapat kasama ang peace. There will be no end. Wow, gusto ko itong mapayapang paggugobyerno ni God. He will reign on David's throne. Alam natin, dito manggagaling sa lineage ni David, itong darating na king na may dala nitong government. And over his kingdom, dun pa lang sa binabanggit na itong kingdom of God. Ayan establishing and upholding. Itong i-establish niya, hindi yung salvation ni Pastor Dennis. I-uphold ko ito. I will protect this. Sa Tagalog, ang upholding is paninindigan ko ito with justice and righteousness. Just, ibig sabihin, ang para sa iyo, fair itong gobyerno na ito, na ang para sa iyo, makakarating sa iyo, Ronel, at matuwid, walang lamangan. Kapag ganito ang nasa puso natin, maging sa asawa mo kapag a kingdom ang form of government yung mag-asawa, walang nanlalamang, ikaw lang ang mamahalin ko at wala nang iba. Righteous, get right. Kaya mahirap mahirap ipangako, ay, sweetheart, ikaw lang talaga mamahalin ko pag nakita na iba na, kasi wala ka namang government sa loob mo. Ang gobyerno natin sa labas, maging capitalism ng Amerika, maging democracy ng Philippines, ang constitution natin, gawa ng tao, kayang pagtaguan. Wala naman nakakaalam, so pwede kong gawin ito. Samantalang sa Bible, lahat ng violation mo kita ka ni God kasi nakita ka niya 24/7 and every second of your life. Then, so, yung just and righteous government, nasa puso mo na. Kaya bago mo pagawin, may bumubulong sa iyo na governor, which is the Holy Spirit. Dennis, mali yan. May nagkukonvict sa kasalanan yan. Kaya kahit 5 piso nakita mo hindi sa iyo sa tabi ni Joby, hindi mo kukunin. Thou shalt not steal. Yan na. Makikita yung conviction na andyan, pero kung wala kang kingdom government sa puso mo, personal government, okay lang yan. May tatago ko yan. Magagawa ko ng paraan yan. So righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord, ang kagiliwan ni God. Lord Almighty will accomplish this. So ito palang i-accomplish ni God na ministry, na restoration, hindi lang yung masave ako at pupunta sa langit. Ngayon kapag yan ang focus natin, hindi mo ito maintindihan, hindi mo magagawa ang nasa will manifesto. So nakita natin, ito yung gagawin ni God. Tuloy tayo, kingdom of God. Without the kingdom principles of God reigning in our hearts and minds, we will be destroyed by the kingdom government of darkness plus our own personal and emotional governance. Pwede rin mag-govern kasi nasa puso. Ito gusto ko eh. Ba't pinapakailan mo ako? Pera mo ba ginagastos dito? Yan ganyan tayo, personal government. Emotional government pa lang yun. Plus dagdagan pa ni Satan ng temptation. Hindi lahat ng nakakasira sa buhay natin dahil si Satan. Minsan may consent ka rin. Kasi Satan ititempt ka. Pag hindi ka pumayag, wala rin siya magagawa. Kaya yan, nakita nyo, yung emotional government natin. Yung pagpapatawad, may word si God. Merong kingdom government sa Dennis, patawarin mo. Lord, nasaktan ako niyan ah. Ayan na. Nagkikikin ang aking emotional government. Hindi kasi, kala mo kung Dennis, sino ang papakinggan? Later on, hindi mo na naririnig yung word na yun. Yung boses na yun, ikaw na lang. Pag nakita ko lang yan, pagpapatayin ko. Ganyan ang mga terminology natin. Kingdom government. Dapat ang iya. Kaya pag kingdom government, sinabi mo God, by peace. Pero pag sarili mo, lagi ka nagingit-ngit, nakadikit ang ngipin. Pag nakita ko lang si Nicole, akala mo, ganun. Okay. May peace sa kingdom government ni God. Tandaan natin,
Kingdom to come. Yan ang gusto niya, ang gobyerno kong makarating sa puso mo, Dennis. Makarating sa puso mo, Edwin. Na kapag naandyan yan, just and fair and righteous, walang fear, walang doubt, Lord, alam ko, kasama kita. Ito rin yung laman nung last week natin na anointing. So let's move on to heaven and earth. So gusto natin ang government ni God, nasa yung desire yan kung i-apply mo yan or ikaw ang masusunod sa buhay mo. Hindi. Kaya kita mo ang road rage ngayon, alam nilang may batas, pwede sila mawala ng lisensya, pero pinipilit ang emotional government. Hindi kinat mo ako. Sino ngayon ang lugi? Let's talk about heaven on earth. Kingdom is government at itong heaven on earth. Ang sabi dyan, makita natin, live, mamuhay ka dito, participate, and not live. Ba't mo iiwanan? Paano mo magagawa ang trabaho nyo sa San Miguel Corporation kung inaalisan nyo? Naka-assign ka dyan, iniiwanan mo, ito ang assignment mo, job order. Kaya nga ang pinapagawa ni God, nire-restore tayo kung saan tayo nawala. O, balikan ko ang verse, your kingdom come, your will be done on earth. Saan ang address na gagawin ito yung kanyang kalooban? Dito sa lupa, dito sa earth. As it is in heaven. Kung ano nangyayari sa heaven, kung anong meron sa heaven, dapat iyan ang naandito. I-clarify ko lang sa inyo na tayo ay dinisign ni God para sa earth. Pero kasama siya, sasamahan tayo. Ang wisdom, ang clue, di ba naalala niyo yung clue? Binigyan niya tayo ng clue na ito ang wisdom. Si Adam and Eve hindi create sa heaven. Gusto ni God mag-extend ng kanyang paghahari sa earth, kaya gumawa siya ng expansion, colonization. Alam natin yan, kingdom is colonization. Pero hindi katulad ng colonization ng tao, ng bansa dito sa mundo, na kapag na-colonize mo, gagawin mong slaves. Ito pag na-colonize mo ang tawag sa Bible, anak niya. Sons and daughters. Iba, hindi ka alipin. Ikaw rin ang magro-rule. So, ang pagka-design ni God sa tao, dito sa earth, ay sila ang magmamanage ng earth, which is inagaw ni Satan. Kasi wala siyang authority. Si Adam and Eve is a good example na dito kayo. Hindi po masama ang heaven. Walang problema, kaya lang tingnan natin ang idea, ang design ni God para magampanan natin ang ating job order. Dito nilikha ang tao sa earth. Kaya mayroon kang imamanage. Kaya nga ang tawag sa iyo bilang anak ng Diyos ay king din. So kung ikaw ay king leader, dapat nagli-lead ka sa inyong area of jurisdiction kung saan ka tinawag ni God, like what I'm doing here at maging sa aking pamilya. Klaro natin, saan mo gagawin ito? Dito sa earth. Hindi kasi magkakaroon ako ng kapayapaan, makakalaya ako ng pag may freedom na ako, pag nasa langit na ako. You are on the wrong track. Hindi mo naintindihan. Iklaro lang natin. Kasi pastor, sabi sa John 3:16, di ba, pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Basahin natin para at least, kung kapag pagdidebatehan natin ang John 3:16, hindi natin naintindihan. Basahin natin para makita natin kung anong laman. For God so loved the world, tama, and He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have heaven. Yan bang sabi dyan? Hindi. Ang sabi, eternal life. Once na naging born again ka, meron ka ng eternal life. Itong isang problema, pag namatay ka raw, may eternal life ka sa heaven. Hindi ganon. Ang eternal life or buhay na walang hanggan, once na tinanggap mo si God, unless a man be born, born ka na. May eternal life ka na dito. Anytime na mamatay ka, lilipat ka na going to paradise. Going sa promise ni God. Yan o. Eternal life ang promise ni God. Hindi, pastor, di ba pag nag-rapture, sabi ni God, aakyat tayo sa langit. At doon na tayo mag-i-stay forever. Basahin natin. Sabi sa 1 Thessalonians 4:17, after that, he who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds. Anytime pwede mag-rapture. Pwede bumalik ang Panginoong Hesus at susunduin tayo sa cloud. Kaya yung wala dito, walang relasyon sa Panginoon, hindi citizen of the kingdom of heaven, hindi ka makakakyat, dito ka lang. Caught up together in them, in the clouds. Sa clouds lang ang meeting ha, kasi ang second coming, bababa si Jesus sa earth. To meet the Lord in the air. And we will be with the Lord in heaven. Hindi sinabi na Lord in heaven. Ang nakalagay dyan, we will be the Lord forever. Anong ibig sabihin ng Lord forever? O ito, lagyan natin ng diagram para makita natin. Mayroon pang mga verses sa Bible at may book pa like the book of Revelations, hindi pa nagaganap, pero naisulat na ni God ang future. Galing si God sa year 10,000, 100,000, year 20,
2030, year 2050, hindi pa nangyayari pero gawa na. Alam na natin ang future. Sinabi niya na. Tingnan natin. Mula sa araw na ito hanggang sa Revelations 22 verse 21, may mga magaganap na events sa Bible na dapat alam mo. Kaya lang kung nagbabasa ka ng Bible, alam mo ito. Pero kung hindi mo ito alam, tatanggapin mo lang kung ang turo sa iyo. Kaya lagi kong sinasabi dun sa aking Bible study, kapag hindi mo alam ang iyong patutunguhan, lahat iyong papatulan. Okay, tingnan natin. Upcoming events in the Bible or ang tinatawag na eschatology. Sa ngayon na andito tayo, the Holy Spirit age, the church age. Pag dumating si Jesus Christ na rapture, susundin tayo sa clouds, dito lang siya, aakyat lahat ng believers. This is the last part of the church. Wala ng church dyan. Pero marami pang events na mangyayari. Yes, nakasulat yan sa Bible. Hanggang Revelations 21 yan, no? Revelations 20:22. Pero ito pa lang tayo, church. Anytime magkakaroon ng rapture, kung hindi ka wala kang relasyon sa Panginoon, pasensya na. At pag nag-rapture dito, mag-reign ang 666 or Antichrist. Pagbibigyan ni God, magkakaroon ng 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls, 7-year tribulation yan ang dagaling dito. Pagbibigyan sila at ang mga mag-evangelize dito ay mga Jews. Hindi. Wala na ritong Kristiyano. Wala na ritong church. Ang walang tatak na 666 sa ulo, hindi ka makabili sa 7-Eleven, sa mga malls, hindi ka na makakabili. Lahat, ganun dito. Kailangan tatak mo may mark of the beast, mark of God. Yan. 7 years yan. Ito. Sa mga pinag-aawayan din ito, ito ang tinatawag, pag dito ang rapture, pre-tribulation period, sa unahan. Ang sabi ng iba, hindi, mid-tribulation pastor. So kung mid-tribulation ang rapture, ibig sabihin, 3.5 ka na lang sa heaven. Kasi bababa din lahat yan eh. Ngayon, ang sabi ng post-tribulation period, sa huling araw na mag-rapture. So kung sa mga post-tribulation pastor na nanonood sa atin online, ibig sabihin wala ka ng time sa heaven. Ito 7 years ka mag-i-stay doon, may kasalan sa heaven. Yan yung kasalan. Yan yung judgment seat of Christ at magkakaroon ng Battle of Armageddon. Si Jesus Christ bababa sa second coming. Dito talaga. Ayan ang verses yan. Makita nyo. Ayan kung saan nyo makita yan. At dito matatalo ang Antichrist. Hihiwalay ng may sungay na kambing at ng tupa. Yan yan. Diyan nakikita nyo sa Bible at Battle of Armageddon at ililibing si Satan at bababa si Jesus. Yan ang tinatawag na millennial kingdom. 1,000-year reign. Saan na naman dinala? 7 years sa langit at binaba na naman dito sa earth. Yan ang nakalagay sa Bible. Hindi ako pwede magdagdag. Ito yung mga baby na ipaglaro sa cobra parang Garden of Eden. Yan yung part na yan, 1,000-year reign. At pakakawalan si Satan uli. At matitempt, marami na nung magkakasala at pagkatapos aakyat sa langit ang lahat, pati mga nilibing, doon ngayon sa Great White Throne Judgment. Ito yung Book of Life and Book of Works. Anong ginawa mo? Book of Life. At pagkatapos ng judgment, kung iyan man ay 1 linggo, 2 linggo, so 7 years and 1 month, sabihin natin, at ngayon may ibababa na new heaven and new earth. Uulitin lang ni God ang Garden of Eden. You know, baba na naman tayo. Dito talaga tayo dinisign ni God sa earth. May gusto siya na, gusto kitang maka-fellowship, anak. Kaya kung pag-uusapan natin yung lantay na, yung may puno, tapos maliw, ito yun eh, hindi naman yun sa heaven gagawin. So, yan, pag-usapan natin, itatapon sa lake of fire lahat, at ngayon, simula, bago, new heaven and new earth, itong earth ngayon mawawala na. Tingnan nyo ang coming events, asa ng heaven na pinangako. Ayaw kong mangako sa inyo nang hindi naman pinangako ni God. Basahin natin ang Bible. Hindi masamang andito sa earth, basta kasama mo si God. Ang problema, andito tayo sa earth ngayon, wala naman si God kasama. Hindi natin makasama dahil tayo makasalanan. Hindi siya nakipag-fellowship sa mga loko-loko. Sa nagkakasala. Kaya kita tayo mga sakitin, kung ano-ano mga sakit na inaabot natin. Yung AIDS, gusto bang ka-fellowship mo si God na meron ka ng AIDS, meron ka na... Tingnan nyo. Kaya paalala sa inyo, kung saan man natin nakuha yung mga teaching na yan, lay down ko na ang buong Bible sa inyo para makita ninyo in diagram. Wala naman. Saan ko nakuha yan? Pero ang mabigat nito, nasa iisipan mo na, it's up to you to unlearn or to stay that. Belief system. God is true. Lahat yung ginawa niya. Wala na tayo sa Garden of Eden. Gusto niya ibalik talaga, maka-fellowship tayo. Kaya dito pa lang, enjoy nyo na ang presence ni God. Let's continue. Balikan natin pagkatapos service. Kung may question kayo, andyan lang naman yan. Let's talk about heaven and earth. Let's stop promising people what was not promised in the Bible. Balikan natin ang kalooban ni God, yung heaven on earth.
Okay, yun ang kailangan natin. Yan ang nakalagay eh. Kailangan iklaro ko sa'yo, magagalit kayo sa akin, Pastor, gusto ko sa langit. Oo, kahit sino man, ako gusto ko din. Pero ang presensya ni God, ang gusto niya dito sa earth, ang presensya, ma-experience natin. Bonus na lang yung heaven. Pastor, promise si God, in my Father's house, John chapter 14, ayun nga, pinangako niyang, aakyat ako, ihiwalay ko kayo, hindi kayo tatamaan doon sa tribulation period, kung saan maghahari ang Antichrist. Akit, tama naman. Pero ibababa niya, siya pa rin ang nasusunod. My will be done on earth as it is in heaven. Ito ngayon ang tanong. What is in heaven that God would like us to bring or manifest here on earth? Anong gusto mo, Lord? Kasi sabi mo, heaven on earth. Iklaro natin, let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung anong nasa langit, dito gawin. Which is, ang hirap intindihin kasi nasanay tayo na heaven ako. Pero sabi ni God, yung heaven, ibaba ko dito. Kaya nga bumababa ako dito, gusto kita maka-fellowship dito. Ang problema, binigay mo yung authority mo, yung assignment mo kay Satan, kaya hindi na ako makilos. Wala. Paano to? Sige, tingnan natin. Magme-mention ako ng ilan lang, maraming mga bagay na nasa heaven na gusto ibaba rito. Number one is the presence of God. Enjoy the presence of God here. Kaya sabi ko sa inyo, kahit yung nasasakyan kong bus, nagmamadali para hindi maiwanan ng barko, kasi ang bayay sa amin, 20 hours, 24 hours, going to Masbate. Minsan akala mo, hulog na dyan sa Timonan, Quezon. Pero Lord, hindi ko control ang driver na yun, Lord. Hawakan mo itong bus na ito. Lord, marami ka pa pinapagawa sa akin, magampanan ko. Hindi mo control, ang kailangan mo yung presence ni God. Walang safe na lugar dito sa earth, kahit marami kang pera. The only safe place in this world is in the presence of God. So, presence of God, klaro natin yan. Maging dito, sabi ko sa anointing na kapag nag-serve ka, kahit anong paliwanag mo, ginawa mo na lahat, hindi pa naiintindihan. Pero pag ang Holy Spirit na nag-work, His presence na andyan. Prosperity. Mga kapatid, marami nagagalit pag nag-mention ka ng prosperity, sa pulpit, sa microphone, marami, prosperity gospel ang tinuturo ni Pastor Dennis. Hindi. Ito ay part ng heaven na gusto niya dalhin dito. Ang problema, marami mga natuturo ngayon, ayaw ng prosperity, pero ayaw rin nila ng poverty gospel. Raise ng fund kasi gagawa kami ng building, mag-mission kami. Ayaw mo ng prosperity, kailangan natin ng fund. Ang calling natin ay nations, go into all the worlds, make disciples of all nations. Ang pagkuha lang ng passport, pamasahe papuntang Hong Kong kung tinawag ka, Mike, magpastor someday, maging missionary ako. Papunta lang ng Cebu, gagastos, hindi ka pwede lumangoy. Hindi kasi humble ako kay God. Hindi. You need funds. Prosperity, iklaro natin yan. Kailangan mo ng peace. Kailangan mo ng love, righteousness, joy, life, mercy, and justice. Yan yung mga nasa langit na gusto niyang mangyari dito. Tingnan mo ngayon, anong mayroon dito ngayon? Pride, rebellion, kanya-kanya. Pag-usapan natin ang prosperity. At ito ang tanong sa akin, Pastor, kung totoong pinagpagpapala, di ba nag-pray tayo ng blessing? Pinakanta kanina ni Vince about the blessing. Prepare mo nga yung Vince, kantayin natin mamaya. Prosperity. The word prosperity, sabi nila, bakit si Jesus na nandito? Sa sabsaban nga lang, pinanganak. Paano mo sabing prosperous yun? Dahil doon ka nakafocus, yun lang ang nakikita mo. Pakita ko sa inyo ngayon, si Jesus Christ, kung bakit ipinanganak sa sabsaban, dahil di siya magpapakilala sa Jews. Magpapakilala siya sa mga Gentiles, pagano sa atin. Kaya pagpasok niya, nakasakay sa donkey. Kaya hindi siya natanggap, kaya pinapako siya ng kanyang chosen people. Pakita ko sa inyo, doon pa lang sa sabsaban, makikita niyo ang prosperity na promise ni God. May dumalaw sa kanya ng mga Magi's. Hindi three kings ha. Yung mga Magi's, siya lang pumapatong, nagpuputong ng corona sa hari. Kaya ang nakalagay dyan, they went into the house. Sa house na hindi nasasabsaban ito ha. Walang Magi or three kings na tinatawag na nakarating sa sabsaban. Shepherd and angels ang naandun. When they saw the child with his mother Mary, they knelt down and worship him. So kung si Jesus ay tao lang, itong mga Magi na to, nag-worship. They brought out their gifts of gold, frankincense, and myrrh and presented them to him. By the way, by that time, hindi lang tatlong Magi ito. Karaban ito dahil ang daming regalo nito na dala. Kapag sila magpuputong ng korona sa isang hari, kaya napansin sila ni Herod. Ganun ba? May papalitan ba sa akin? Papatay lahat ng 2 years old pababa. So dahil nalaman ni Herod, kailangan si Jesus Christ, dali ni Joseph and Mary into Egypt. Magkano ang gastos to Egypt? Galing sa Jerusalem. Ang mahal. Nandun sila. So, dahil sa mahal na yan, kailangan mag-provide. Alam niyo ba ang total niyan? Gold, frankincense, and myrrh, ayon sa pag-aaral, kung titingnan nyo sa Google ngayon, worth $3 to $4 million.
Ganyan ang provision niyan. Dahil titira sila sa Egypt for 9 years. Dahil papatayin ang 2 years old. Dahil papalitan nga si Herod. Insecure si Herod. Di ba? Iyakan sila dyan. Pinahanap agad ni Herod. Lahat ng 2 years old, patayin, pababa. Kasi papalit sa akin. Pero ang laman yan, without you knowing, clue. Kaya nga makita nyo mga clue lang nakalagay sa Bible. But when you seek the kingdom of God, you will see it. Pastor, iyan lang siguro yan. Pansinin ninyo ang mga supporter ni Jesus nung siya ay nagmi-minister na. Mga managers. Joanna, the wife of Chusa, the manager of Herod's household, Susanna, and many others, these women were helping to support them out of their own means. May mga nagsusupport sa kanya, manager yan, at doon pa sa household ni Herod. Nasa palasyo yung mga nagsusupport kay Jesus, na hindi siya mahirap. May prosperity na nagaganap dito at si Jesus Christ, sa pinag-uusapan natin clarification, is the model. What's the model? Modeling to us how to minister. Kaya lang problema, according to your faith, it be done to you. Kaya kung iniisip mo mahirap ang ministry, sige, magpakahirap ka. Pero ako, sinusundan ko si Jesus. That's why I'm doing the parallelism and pattern to the standard of Jesus. Maging nung namatay si Jesus, saan siya nilibing? Sa inukit na libingan. Ayan o. And as evening approached, there came a rich man from Arimathea named Joseph, the Arimathea, yan, who had himself become disciple of Jesus. Disciple ni Jesus, mayaman. Jesus took the body, wrapped in a clean linen cloth, at sa verse 60, hindi ko na sinulat yan, nilagay siya sa inukit na bato. Ang mahal nun. Kaya nga nahirapan ng mga babae, sina Mary, para paikutin yun. Iyan ay libingan ng mga mayayaman at sabi sa verse 60, hindi pa nagamit. Hala, ganyan ba ministry ni Jesus? Hindi na pa. Wala nga siyang unan kasi hindi siya papakilala sa mga Jews. Pero ganyan ka big time. Making heaven on earth, manifesting here on earth. Kaya mga kapatid, ang challenge ko sa inyo at sa mga viewers natin, to those whose hope for faith, peace, and abundance will be realized. Pagdating ko sa heaven, magiging abundant din ako. You're missing the point. Start experiencing here and manifesting here today dahil ang sabi niya, let your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Kaya kung naghihirap ka dahil nararanasan mo yan, dahil according to your faith, will it be done unto you. Check your lifestyle now. Hindi tayo gusto magpakayaman para gusto lang natin. No. Gamitin mo sa tama. Gusto kong gamitin sa inyo. Marami nagsasabi ng mga pastor dyan, nagbubili ng eroplano. Kung kailangan mo sa ministry ng eroplano, okay, buy it, pray to God. May kaibigan ako at mga kilala na nagmi-minister sa tribo. May lugar sila sa Africa, dito sa Pilipinas na hindi kaya puntahan, especially sa Mountain Province, hindi kaya puntahan. Mga tribesmen ang kanilang ginagawa. The New Tribes Mission Philippines. Hindi na kayang puntahan na nakalakad o sasakyan, eroplano ginagamit nila para dalhin ang mga gamit. May kaibigan ako na kapag nagba-Bible study niya, ang gamit niya ay 1,200cc na BMW. Bible study lang. Ba't yan ang service mo? Kasi iyon ang kanyang crowd. Tag 2,000cc, ayun ang Augusta ang mga kung kailangan mo, do it. Kung kailangan mo ng Ferrari, dahil yan ang, pero kung bibili ka ng Ferrari just to prove, huwag ka nang bumili. Hindi tayo naandito as an insecure. Kung kailangan mo, use it. Kung kailangan mo na helicopter sa iyong ministry, hingin mo kay God. God is a prosperous God. He will provide this kasi ministry niya ito. Ngayon meron ako mini-minister ng mga millionaires. Kaya lang ang aking form of transportation to minister for them is mountain bike. Dahil doon kami nagkakaintindihan. Hindi ibig sabihin, bili ka lang na bili. Kung kailangan mo sa ministry, do it. Kaya kung makita nyo mountain bike ko, halos ka-level din ng mga bisikleta nila. Because I have to do it. I have to be able to show to them. Mga kapatid, ito ang aking pakiusap sa inyo. Ang encouragement sa bawat isa. Please, claim what belongs to you. Alam nyo ba kung bakit maraming corrupt ngayon? Kung sino may kasalanan dito sa korupsyon na nangyayari sa Pilipinas? Tayo, mga Kristiyano. Nagiging insecure ang mga tao, nagnanakaw sila kasi yung Diyos na pinapakita natin, hindi ka kaya i-provide. Magnanakaw na kami. Pero pag may nakita sa ganito pala yan, your kingdom come, your will be done on earth as in, ay gusto ko yung Diyos mo na yan, hindi ko na kailangan magnakaw, na kailangan, may kayamanan nga kami, hindi mo makalabas ang mga anak ko at ang pera na yan, hindi ko na may deposit sa bangko. Tayo, if you are blessed by the Lord, by this promise, sabi ni God, itong nasa labi ko, ito'y pag-pray mo, let your kingdom come, your will be done. Huwag ka mag-utak mahirap, huwag ka mag-utak orphan if you are child of a king, poor, hindi bagay.
Kaya maaaring hindi niyo ako maintindihan dito, please read the Bible and study the Bible dahil maraming nagluloko at nagkakasala sa mundo dahil dapat tayo na mag-model, hindi natin ginagampanan ang ating calling. I hope narinig niyo si God sa oras na ito. Hindi para sabihin sa inyo na maaliwalas ang buhay natin. If you need an airplane, private plane, yate, magagamit mo sa ministry. Kaya may kaibigan ako sa Masbate na naka-dreadlock. Sabi niya, Pastor, pwede mo magpatato? Pwede mo. Sabi ko, ako ayaw ko magpa-dreadlock, ayaw ko magpatato kasi naka-prepare ang blood ko sa aking mga anak in case na nangailangan ng donation, meron ako may offer. Pero kung dreadlock, walang problema yan. Pero kung magpapa-dreadlock ka ng buhok, para lang may pamporma ka, insecure ka. Kung magpapa-dreadlock ka, i-reach out mo rin yung mga naka-dreadlock. Gamitin mo yan for the purpose of reaching out for the glory of Christ. Kaya gusto kong tapusin ito sa application questions. Bakit may mga turo na wala sa Biblia pero pinaniniwalaan at nakikipagpatayan pang iba? And number 2, ano ang totoo at malinaw sa will manifesto sa iyo ngayon dito sa pinag-usapan natin? Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you, God, for your love. Thank you, God, for the clarification na hindi talaga kami mahirap. Pinahihirap namin ang sarili namin dahil iyon ang nakikita namin sa iba. Akala namin humble kami dahil wala kami makain. Naglalakad nga lang kami papunta sa ministry. But the truth, God, is you said this in your word, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Forgive us, Lord, kung utak kami mahirap, utak kami kawawa, utak kami wala. Samantalang ang sabi mo, abundance. Pumunta ka rito, Panginoon, for us to abound, for us to be blessed. Kaya, Panginoon, salamat sa iyong word. I just pray na ang bawat isa sa amin hindi na condemned, kundi ma-guide ng tama papunta sa clarified life, sustained life of your kingdom to come in our lives here on earth. In Jesus' name I pray. Amen. Kung narinig mo si God, pakipalakpakan mo siya na malakas.